Humihingal na pinatigil ni Jade ang kabayo niya sa tabi ng kabayo ni Jessica. "Hindi kita kayang talunin, Jess," nakatawang sabi niya. "You've spent all your 17 years sa likod ng kabayo." Humalakhak ang dalagita. Hinimas-himas ang ulo ni Fireball. Kumikislap sa sikat ng araw ang itim na itim nitong kulay. "Walang tatalo sa'yo, Fireball, di ba?" Bilang sagot ay humalinghing ang magilas na stallion. Sabay na nagtawanan ang magpinsan. Nang sabay ding mapatingala nang marinig ang ugong ng chopper sa ere. "Who could that be?" Si Jade. Ang kamay ay nakaharang sa mga mata upang hindi masilaw sa araw. "Baka si Romano," sagot ni Jess. "Hindi pa siya umuwi rito mula nang dumating siya noong 1 linggo, di ba?" Karaniwan ay sa Christine Hotel ibinababa ni Romano ang chopper, Jess. Nakakunot ang noong sinundan ng tingin ng chopper na patungo sa De Silva Farm. Nagkibit ng mga balikat si Jessica. "Baka ang daddy at mami mo." "Baka," she said thoughtfully. Pero sa makalawa pa ang balik ng mga iyon dahil ngayon palang nagsisimula ang taunang board meeting. "Oh well, walang pinakamainam niyan kundi habulin mo ang chopper sa farm. Babalik na ako sa villa. Hasta la vista." Pagkasabi niyon ay tinapik na ng dalagita si Fireball. Pinatakbo na rin ni Jade ang kabayo pa uwi ng farm. Malapit na siya nang bumaba ang lipad ng chopper at nagpapaikot-ikot sa kanya hanggang sa halos ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa. "Kurt!" Bulalas ng dalaga nang makilala ang pilot. Nilingon siya nito at tinanguan. Sunod-sunod ang kabog ng dibdib niya. Inihinto nang wala sa loob ang kabayo. Ang chopper ay muling umikot at kumuha ng belo para sa pagbaba sa kapatagan. Nahawi ang mga kugon at damo sa hanging dala ng hélice nito. Only expert war pilots could turn like that. Nagugulumihang bulong ni Jade sa matalim na pag-ikot ng chopper. Kahit si James Navarro, ang anak ng family friend na si Alvaro at Christine, in his daredevil ways ay hindi nagkakapagpaikot ng ganoon sa chopper. Bumaba siya ng kabayo at itinali ito sa isang puno sa di kalayuan. Nananatili siyang nakatayo roon hanggang sa makalapag ng chopper at bumaba rito si Kurt. Gusto nang mabasag ng dibdib niya sa matinding kaba. Ano ang sadya ni Kurt sa kanya? Should she hope? Si Kurt ay huminto 2 dipa mula sa kinatatayuan niya. In an expressionless face, hinagod siya ng tingin nito. Pagkatapos ay bumalik ang mga mata sa mukha niya. "Nahiyang ka rito. Mamula-mula ang balat mo." Humakbang ito palapit sa kanya. Huminto sa paghinga si Jade nang abutin nito ang buhok niyang nakatali sa likod. "If I'll kiss you now," he whispered raggedly. "Hindi ako makakapangakong hanggang halik lang yon." Inabot nito ang isang kamay niya at tinala sa maong nito. "Feel that?" Napasinghap ang dalaga at marahas na binawi ang kamay kasabay ng pag-atras. Kay bilis ng paggapang ng init sa buong katauhan niya. At kung hindi niya ilalayo ang sarili, natitiyak niyang bibigay siya. "Bastos ka pa rin," she croaked. Ngumisi ang lalaki, showing perfect set of white teeth. "Do you think I'll change because I met you?" "Anong ginagawa mo rito? You didn't come all the way to the island to make love to you," nakangising tanong ni Kurt. "There's nothing I'd love to do but that, sweetheart. But that can wait after we talk. That is, kung gusto mo pa rin. This time I promise I won't seduce you into it." Nag-iba ang tinig nito sa bahaging yon. Something like uncertainty. "Bakit gamit mo ang chopper ng kumpanya?" Nilagyan niya ng iritasyon ang tinig. "With your uncle's permission." Namulsa ito at inikot ang tingin sa paligid. Sumeryoso. "I miss this place." Nagsalubong ang mga kilay ni Jade. "You've been there?" "Many years ago." "Bakit hindi ko alam yon?" Hindi makapaniwalang usal ng dalaga. 11 taon lang ang tanda mo sa akin. Pinuno ni Kurt ng hangin ang dibdib at tumaas ang sulok ng bibig bilang pagngiti. "You weren't even born yet." Sa pagkakatanda ko'y magkagalit pa ang pamilya Fortalejo at De Silva. But I guess 2 months after I left, your father met your mother and things have changed. How did you know all these things when you were just barely a boy?
My father was your Uncle Bernard's closest friend, and I used to read your uncle's letter to my father. Lumakad ito patungo sa isang nakahapay na sanga at naupo roon. Bumunot ng damo at nilaro sa bibig. Gusto kong magkwento. Wika nito makalipas ang ilang sandali at tiningala siya. Kung pakikinggan mo. Nakita ni Jade ang insekuridad sa mga mata nito, ang pagguhit ng takot na hindi niya magawang paniwala ang makikita sa anyo nito. Not Kurt. May kung anong init na humaplos sa dibdib niya sa nakaguhit na iyon sa mga mata ng lalaki. Ngumiti siya, in encouragement, at naupo sa damo. You can take all my time. Gumanti ng ngiti si Kurt, pagkatapos ay dagliring na palis. Muling huminga ng malalim. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Naikwento na sayo ng Grandmere ang iba. Siguro'y noong panahong matuklasan ng papa na may ibang lalaki sa buhay ng mama. When he came home from the war in Nam and found my mother beating me. Hindi kumibo si Jade. Nasa isip na anumang sandali ay baka muling magsara si Kurt. Bagaman natitiyak niyang kaya naroon iyon ay upang magsalita. Since then my father's life had never been the same. Thanks to Bernard Fortalejo at kahit paano'y hindi lubusang sinalanta ni Jackson ang sarili. That was when he invited us here and stayed for 3 weeks. The happiest times of my life. Bumaba ang tinig ni Kurt sa bahaging iyon. After college, I joined the Air Force. I was a jet fighter pilot, dropping bombs in enemy territory. Hindi ilang kaaway ang napatay ng mga kamay na ito, Jade. Nilingan nito ang dalaga at inaasahang makikita sa mukha niya ang pagkasuklam. But her face was quiet. Then CIA took me after a year. Kung saan-saan ang assignments. Hindi ilang beses akong napaharap sa kamatayan. Muli itong lumingon sa kanya. Ang mga pilat na nakikita mo sa katawan ko'y sanhi ng mga bala at patalim. Oh, hindi maiwasan ni Jade ang pagkawala ng ungol sa bahaging iyon. Subalit hindi pinansin ni Kurt iyon at nagpatuloy. In one of my assignments in Sarajevo, I met Elaine. She was very young. She's an American. I fell in love with her. Nagyuko ng ulo si Jade nang tingnan siya ni Kurt. Hindi niya gustong makita ni Kurt ang panibugho sa mga mata niya. After a month, we went back to America and got married. At sa kauna-unahang pagkakataon ay kumuha ako ng apartment upang itira siya roon. Nag-live ako sa serbisyo ng 1 buwan. Gusto kong ma-enjoy ang bagong kabanata ng buhay ko. Elaine was so interested with my job as an insurance sales agent. Iyon ang pagkakaalam niya. I was trained not to trust anyone, not even my wife. Huminto sa bahaging iyon ang kwento si Kurt at tumawa. A humorless and mocking laugh na itinutuon niya sa sarili. Then she got pregnant with my child. Patuloy nito a pain in his voice. Hindi niya inaasahan iyon. We always use protection. Nagkibit balikat si Kurt. Siguro'y nakaligtaan namin minsan, hindi ko maalala. She hated the pregnancy. Abala daw yon sa aming dalawa. Saka na raw pag medyo handa na kami. She wanted to terminate the pregnancy pero hindi ako pumayag. Doon nagsimula ang malaking pagtatalo namin lalo na nang lumalaki na ang tiyan niya. I tried to be patient with her. Siguro'y ganoon lang ang nagdadalang tao. Until she gave birth to my son. Lalo nang lumaki ang agwat sa pagitan naming dalawa. He hated my son so much. Gustong maiyak ni Jade sa tinig ni Kurt. At nakadama siya ng pagkamuhi sa babaeng hindi niya maintindihan kung bakit nasuklam sa sariling anak. Isang araw ay kinausap ako ng head ko. Para akong binagsakan ng bomba nang sabihin niya na ang aking asawa ay isang KGB spy and that we'd been under surveillance for months. Oh God. Yes, tumango si Kurt. Hindi ko gustong maniwala subalit pumapasok sa isip ko ang malimit kong pagkahuli sa kanyang lihim na pinakikialaman ang kung ano-anong papeles ko sa bahay. At hindi miminsang nahuhuli ko siyang binubuksan ng computer ko. Lagi niyang sinasabing naiinip siya and wanted to help me with my paperworks. Ano ang nakuha niyang impormasyon sa'yo? Nothing, mariing sagot ni Kurt. She couldn't penetrate my files dahil may password iyon.
But if she's a spy, it would be so easy for her to find out. Giit ng dalaga sa anumang paraan. Kurt smiled mockingly. Siguro, and probably had tried 1,000 words. Pero hindi kailanman papasok sa isip niya at ng mga kasamahan niya ang password ko. What is it? Wala sa loob niyang tanong. For the first time, he smiled sheepishly na nasilip sandali ni Jade ang batang Kurt. Paso de Blas. Oh. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.